Hi and hello, new subscribers! Thank you so much para sa support ang binibigay nyo here dito sa new channel, ang Dalmin channel. Dalmin, okay, siya yung goddess of the moon. So, yung mga babes, no, with that, okay, sa High Priestess Tarot, okay, ganun din yun. The secrets of the moon will be revealed. And I also wanted to stick to that, okay? And I chose that Dalmin, goddess of the moon, because I will also tell you the secrets, the things that are hidden to you guys. I'm gonna reveal it dito sa channel na to. And this channel is purely for all signs. Collective readings lang ang magkakaroon dito sa channel na ito. So yun nga mga babes, no, welcome kayo rito, no, at maraming salamat sa pagsuporta nyo rin dito sa channel na to. No, yeah, okay, this is still me, Yan. So welcome. So welcome kayo dito sa ating new channel. So if you want to like, share, and subscribe, I do really appreciate that. So yeah, from the bottom of my heart, sarang so yun yung mga babes, no, let's see kung anong meron dito for you. Tell me something for my collective people, please. Love is in the air, huh? Someone who is emotionally available for someone. Smells in love. Ayan, nakakaamoy tayo rito ng pag-ibig. Nangangamoy pag-ibig. So, yan. So, let's someone you're being drawn to. Very attracted ka with this person. And this person is also attracted to you. So, just take how this resonates, no? Pero with this Queen of Wands energy, like, alam mo kung ano yung gusto mo. Alam mo kung sino talaga yung gusto mo, no? And I do pick up na kapag ka naispatan mo talaga yung isang woman or isang guy right here, at talagang nakita mo sa kanya at nasabi mo na ito na talaga yung taong gusto ko. Like, yun na yun. Yun na yun. Diba? Like, siya na talaga yung gusto mo, siya na talaga yung target mo rito. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan. Nakakita ka na agad ng future mo sa kanya, i-envision mo na agad yung future life mo with that person, no? Yeah. Kapag kasi na pagtanto mo sa sarili mo na, ay, ito na talaga yung taong gusto ko. Siya na talaga yung gusto ko rito. Pang long term na to, pang long lasting na to. Hanggang dulo na talaga to, besh. Yan. Ganun yung energy mo. Okay, at wala kang planong i-abandon na ang ganitong klase ng connection, no? At saka, mga babes, no? Ayaw mo rin talaga ng salitang abandon na dahil maaaring ginawa yan sa'yo ng isa or mga uh, naka-relationship mo, no? Sa yung nakaraan. So, this is you. You're wanting and looking for that long-lasting commitment. Okay? Let's see. Okay, so let's go ahead and check these messages here for you guys. Oh, moon agad. Saktong-sakto, no? Sa pangalan rito ng ating channel, ang Tal Memes. So, yan mga babes, no? Meron ditong sikreto, nakatago, no? Mga bagay rito na punong-puno ng emosyon, malalim, malawak na emosyon, maaaring feelings and emotions, pagmamahal, no? Ng isang energy right here na kumokonek sa'yo, or maaaring kayo ito, no? Or pwedeng both of you guys, because I'm sensing this energy of like ang ganda ng flow na type of energy, very calming, very relaxing, yung parang nagkakaroon dito ng pagkakaisa, joining of feelings and emotions as well. So just take how this resonates here. But with the moon, presence of the moon right here, definitely someone's into his or her feelings and emotions. And it's very deep, malalim itong feelings at emotions na to na nararamdaman ng isang energy right here. And I do pick up that both of you might be. So let's see. So, oh, an offer of cup of love.
chalice of love right here. Someone is offering his or her cup and love for you. Someone is about to confess his or her emotions and feelings for you. Maybe this person here is already in your life. Maybe this person here is wanting to take a risk, no? Na ready siya rito 'no, na makipagbakbakan 'no, kung meron ka man ritong options when it comes to love. Ready siya rito 'no, na patunayan sa'yo na meron siyang feelings at emotions here for you guys. At hindi basta-basta yung feelings and emotions niya for you. Seryoso talaga siya sa'yo, yun yung nakikita ko rito 'no. I need to pick up this person, whoever this energy is. This could be a new guy, a new woman right here. Just take how this resonates. This new man or in this new woman right here, I do pick up that you will definitely like her or like him. Okay, so we do not have any gender right here. LGBT, of course, you're welcome as well. So just take how this resonates. But I do pick up that you will both like each other. That's the energy. And kapag ka nagkaroon na rito ng pagtatapat ng emosyon at pagmamahal, nakikita ko no, na parehas kayo rito magiging masaya. So I do pick up na bago pa ito magsimula, talagang nakapag-form na kayong dalawa no, ng isang connection no, na talagang magli-lead into something here na mas malalim na pagtitinginan at ito ay maaari talagang mauwi sa isang relationship, love, commitment, yan. So, a new romantic cycle is about to begin here in your life. I'm seeing an offer, no? Ilalabas na dito ang iyong emosyon, damdamin, no? At ganun din itong tao na to, no? Parang magkakaroon na rito ng kumprontahan sa tunay na nararamdaman. Antaray! And we have here this page of one's energy, no? I do pick up na, ayan, no? Harapan kayo right here. Wala tayong gender dito. But I do pick up na kung age man is present here, hindi nagkakalayo yung age ninyo. You could be the same age with this person here. You could be both young. Maybe you're in your 20s, early 30s. Yan, no? But doesn't have to be. Let's not get fixed with the age. Pero there's a young vibe. Pwede rin naman, no, na wala na kayo dun sa bracket ng 20s or 30s, pero with this person here, parang feeling ninyo na buwabata kayo no, because of the love, because of the presence here of that love, of being in love, you know, like love is in the air kind of thing, and you are both passionate in taking this to the next level here, and I'm seeing no, na lalago pa ito, no? Lalago pa itong inyong connection na dalawa, no? At nakikita ko rito na I don't know why I'm picking up, no? Alam mo to, yung mga puno, no? Parang ponkanyan or oranges. So whatever the case may be, alam naman natin, no, na yung oranges ay may tendency na maasim. So I do pick up that, na maybe kumain kayo ng oranges, no? This could be reading, but doesn't have to be. Ang nakuha kong mensahe doon no, is that even though magbato pa yung life ng mga tests and challenges na maaasim no, or mapapakla, I do pick up that you will both surpass that. No, yung challenges na yan. No? But I also do pick up right here na maaaring meron ditong um, maasim na maaaring maging sitwasyon, no? Dito sa simula ng bagong koneksyon na ito, no? Yan, no? May maasim na sitwasyon. Ano kaya yun? Kasing asim ba yan ng suka sa adobo? Or suka sa paksiw? So, yan yung mga babes na alamin natin yan, no? With this moon right here, emotions and feelings, magkakaalaman na, may pagtatapat na rito, no? At nakikita ko dito na kayong dalawa ay magkakaroon dito ng masaya, no? At masiglang araw-araw. So, nakikita ko rito, no? Ang palitan dito ng mensahe, no? Punong-puno rito ng concern, pag-care sa isa't isa, no? Kumain ka na? Di pa nga eh, pero nakita naman na kita, so parang feeling ko, busog na ako. Antaray! Ay, nakikita ko rito. Sa mga waves, no? This person is really in love with you and you feel so happy about that. A lot of emojis right here. Hearts, no, ay nagpa-flood dito, no? So, nakikita ko rito, no, happiness and those emojis, heart right here, pwedeng gamitin yan, but that is also
considering 'no, na one of the big message I'm getting right here is that you will both, fall in love with each other. Like, it's that feeling of, masaya ka, in love ka, like kaya mong tapusin lahat 'no, kahit bigyan ka pa ng maraming homework sa school or bigyan ka pa rito 'no, ng maraming work ng boss mo 'no, or marami ritong kailangang gawin 'no, when it comes to your business or work if you do have your business. It's like, I'm okay, in love ako. It's like you are fully energized because this person entered your life. And for others of you, nakikita ko na paparating pa lang tong person na to and you do not see this coming. With the presence of moon right here, nakikita ko na may pagtawid ng dagat, no? Or maaaring hindi necessarily na barko or sasakyang pantubig ang sasakyan niya upang makarating sa'yo, pero pwedeng ito ay nakikita 'no, mula sa himpapawid. So, puwedeng ito ay airplane rin mga bibs 'no, pero nakikita ang kalawakan ng karagatan. So, maaaring itong tao na 'to ay magmumula sa isang malayong lugar or may distansya 'no, sa iyong lokasyon. Pero this person is paparating na sa'yo kung hindi pa 'to dumarating. Nakikita ko na magsasalo kayo rito sa isang magandang koneksyon. Pero nakuha talaga ako ng maasim dun. So, whatever the case may be, let's keep moving. We have here this Three of Pentacles energy and the Ace of Swords energy. So, whoever this individual is, pwedeng makilala mo siya, no, na isang tao na masipag pagdating sa kanya ritong trabaho. Doesn't have to be nakatrabaho or magiging katrabaho mo siya, pero pwede. Pero sa nakikita ko rito, isa siya ritong klase ng energy na masipag sa pagtatrabaho. Nakikita ko rito na hindi siya gastador at hindi basta-basta bumibili lang ng kung ano-ano 'no. Parang kunwari may like siya or may gusto siya rito sa online na gustong bilhin or sa mall 'no, kung mapadaan man siya 'no. This person here always value every cent or every penny 'no, na kanya ritong kinikita 'no. Hindi sa tinitipid niya yung sarili niya kundi alam niya kung paano i-manage ang kanyang financial really well 'no. Alam niya na 'yan 'no. This person is also giving me the vibe that he or she is well organized. Hindi 'to makalat 'no. So, nakikita ko rito na pagdating sa bahay 'no, masinop siya tsaka ayaw niya yung may mga nakakalat na kunwari may nakasampay na tuwalya, particular nakasampay sa upuan 'no, 'di naman dapat dun yun. 'Yan 'no, maaaring itiklop niya yun or kung marumi yun lalagay niya yun sa labahan 'no. Very tidy itong person na 'to 'no, at saka organized siya. Doesn't have to be na na ano, na super gusto niya perfect lahat or whatever 'no. Basta 'pag nakita siyang may kalat parang hindi niya gusto yun. Inaayos na nililigpit niya kahit hindi yun yung kalat niya 'no. Kunwari, sa office 'no, may nalaglag na eraser or let's say anything 'no, ballpen, mga ganyan 'no. Kahit hindi niya mesa yun 'pag nakita niya nadaanan niya, dadamputin niya, lalapag niya yun dun 'no sa ibabaw ng mesa or whatever 'no, parang 'yan ganyan 'no, or 'pag may nakita siyang basura 'no, tatapon niya 'yun 'no, kahit hindi 'yun yung kanya, parang parang ayaw niya lang na makalat. That's nakuha natin here. And also this is the type of person here that when it comes to, I don't know why I'm picking up leadership, so puwedeng siya ay team leader or baka siya ay may posisyon sa isang company or meron siya ritong high honor, 'yan. People respect him or her, yung nakikita ko rito. Okay, puwedeng bata pa lang ganyan na talaga siya 'no, meron na talaga siya ditong leadership na tinataglay na skills at nakikita ko na maaaring tinataglay niya pa rin 'yan hanggang ngayon. So, nakikita ko rito may businessman siya, entrepreneur or siya ay working here with other colleagues and coworkers. I'm also seeing this person here is someone na very dedicated sa kanya ritong trabaho 'no. Thankful siya, inaalagaan niya yung trabaho niya na 'to. Kasi yung trabaho niya na yan yung nagiging dahilan kung bakit niya rito nagagawa yung mga bagay na gusto niya, nabibili yung mga bagay na kailangan at, wants niya 'no, 'yan. At saka sa nakikita ko rito, kung ano yung trabaho niya, yan talaga yung trabahong gusto niya. Nandiyan talaga yung passion niya. Kung hindi man yung trabaho, business yan, ayan talaga yung gusto niyang gawin. Kunyari mahilig siya sa paghahalamanan 'no, ngayon meron siyang flower shop or meron siyang, um shop ng mga plants, yung mga gano'n 'no. So, whatever the case may be, yun yung nakikita ko dito. So, I'm seeing that this is also someone here na
pagdating sa kanyang mga sinasabi, medyo maikli yung mga sinasabi niya 'no, or hindi siya gano'n ka-vocal in person. Pero, this person here is someone na maraming gawa kaysa dun sa salita. Yun yung nakukuha ko sa kanya. Tsaka siya ay klase ng energy dito na totoo sa mga sinasabi niya. Mm. But this person here is also aware na, hindi siya yung paligoy-ligoy, pero sinisigurado niya na 'pag sinabi niya yun sa isang tao, it will appear as somewhat nice na hindi masakit pakinggan, pero direct pa rin. Okay, sana nakukuha niyo. Yung kunwari hindi harsh yung pagkakasabi ng mga words, hindi siya gumagamit ng mga harsh na mga words 'no, para iparating yung opinion niya, okay, or yung tingin niya sa isang sitwasyon 'no. Sinasabi niya pa rin ito ng diretso pero hindi siya gumagamit ng mga masasakit na mga salita. Okay, if you know what I mean. So, you're dealing here with someone who is honest. At saka parang ganyan siya nung bata pa lang, parang 'pag nagsisinungaling siya papaluin siya ng parents niya at mukhang tumatak na yun sa kanya 'no. And this person here is grateful na dala-dala niya yun ngayon kasi ang laki ng naitutulong sa kanya ng pagiging tapat at pagiging totoo sa mga sinasabi. Tama yun. Kasi when you are honest here, with your words, you are honest here 'no, in everything that you say and do, then it will reflect here 'no, babalik rin yun sa'yo. Eh, in short ayaw niya rito ng taong, sinungaling 'no. Iba yung nagtatago 'no, sometimes kasi may privacy rin 'no. Iba yung nagtatago sa nagsisinungaling. Kasi yung nagtatago 'no ng ano, puwedeng meron siyang secret na gusto niya lang i-keep sa sarili niya 'no, 'yan. Siyempre meron na rin tayong personal privacy. Hindi ko sinasabing may sikreto siya rito, pero nakikita ko rito na na madali niyang maiintindihan yung mga bagay 'no. Kunwari may mga bagay ka ritong hindi nasabi sa kanya kasi, gusto mo itago lang yun sa sarili mo or hindi naman yun talaga as in big deal 'no, para sa inyong connection 'no. This person will respect that kasi magkaiba naman yung tinago mo yung bagay na yun 'no, sa nagsinungaling. Kasi ang nagsinungaling ibig sabihin dinistort yung truth, yun yung ayaw niya. Pero if someone here is parang kunyari ganito, nilihim sa kanya yung isang bagay na kunyari example lang ha, sample para maintindihan ninyo mga babes 'no. Nilihim sa kanya yung isang bagay, kunyari meron siya ritong contest or isa ritong sasalihan na patimpalak lalim, patimpalak, ayan 'no. Tapos, yun din yung araw mga babes 'no na na flight ng mom niya or ng dad niya 'no, going abroad at patatagalan yung pagbalik dun 'no, puwedeng hindi pinaalam na yun pala yung mismong araw, yung mga ganyan. Para hindi hindi masira yung kanyang focus dun sa contest or game, parang ganyan, gano'n. So, magkaiba yung nagsinungaling sa hindi sinabi, 'yan. So, may mga bagay siyang kino-consider na gano'n, maunawain siya rito, 'yan. So, we also have here this Nine of Pentacles energy and King of Pentacles energy right here. So, this person is really okay. So, nakikita ko rito mga babes, so this person here is really faithful when it comes to his or her words, feelings, emotions, no? Sa lahat. Ina-apply niya sa lahat ng area ng buhay niya. At sa nakikita ko dito, mukhang ito na yung tinutukoy ditong maasim na parte. So, 'di ba na-mention ko sa inyo na kung sino man 'to magiging tapat siya sa'yo rito, magugustuhan mo siya, magugustuhan ka rin niya. Kakaroon rito ng very harmonious romantic relationship sa pagitan ninyong dalawa. So, nakikita ko rito na meron ditong isang energy na posible mga babes 'no, na pagselosan mo. Teka sandali, ayun. So with the presence of Nine of Coins energy, King of Pentacles right here, Three of Cups, Six of Cups energy, Five of Cups, definitely the Five of Hearts are present here. So nakikita ko dito mga babes, no, na kung sino man tong person na mai-in-love ka or in love ka na ngayon, meron siyang someone sa kanyang life, no? I think this is an opposite sex, pero yun nga, no, LGBTQ, of course, you're welcome here because this is just an energy. We're talking about an energy, okay? So, meron siya ritong, sabihin natin, guy best friend or girl best friend or someone here na nasa buhay niya na kinukonsider niya na rito as part of his or her life, no?
bago ka pa dumating or bago ka pa niya nakilala, nandito na 'tong tao na 'to sa buhay niya. So, lumalabas na ano yun, close sila, 'di ba? Nakikita ko rito na close sila mga babes 'no, pero wala ka naman dapat ipag-alala kasi itong person mo na 'to lumalabas bilang King of Pentacles energy kung paano niya nakikita itong person na 'to 'no, bilang isang friend lang or bilang isang malapit na kaibigan or malapit na halos kapamilya niya yung turing niya, ganyan. So, ganun niya nakikita yung person na yan, pero nakikita ko na yan pa rin yung pagmumulan rito ng selos 'no, lalo na kung itong tao na 'to ay nauna na dumating sa buhay niya kaysa sa'yo. Pero yun nga mga babes, huwag niyo ng tingnan yun kasi kung sino man 'tong person mo magtiwala ka lang sa kanya, kasi hindi ko nakikita na blockage ito 'no. Parang ang tingin niya diyan sa person na yun gusto niya yan alagaan bilang kanyang nakababatang kapatid or bilang isang friend na halos pamilya na yung tingin niya 'no. Kung ito man ay opposite sex or kung ito man ay nagtataglay sila ng parang feminine or masculine energy 'no, it's just a care for a friend or a care for a family member or like a family to him or her 'no. So, nakikita ko rito mga babes 'no, na puwedeng sa pagiging close nila lalo na kung opposite sex sila 'no, or lalo na kung sila ay magkaiba rito 'no ng ng, gender, nakikita ko rito na maaaring, magselos ka. Yan nakikita ko right here 'no, pero hindi naman dapat pagselosan sa nakikita ko rito 'no, kasi ang nakikita ko kasi rito mga babes 'no, kung sino man 'tong person na 'to na na nasa buhay niya, I do pick up sa ganito kasi yung linya mo, eh. Yung friend mo masyadong close sa'yo, parang ganyan yung nakikita ko na parang iko-confront mo rito with your person. Yung friend mo kasi masyadong close sa'yo, eh. Ikaw alam ko wala kang feelings para sa kanya, 'yan 'no, pero siya, alam mo ba kung may feelings siya sa'yo or wala? 'Yan, gano'n yung linyahan mo. That might not be the exact linyahan mo, pero maaaring yan yung nasa thoughts mo or yan diyan naglalaro yung linya mo, 'no? Ikaw, alam mo kung ano yung feelings mo para sa kanya, na isa lang siyang friend, na isa lang siyang like a family sa'yo. Pero ikaw, alam mo ba kung ano yung totoong feelings niya para sa'yo? Yan. Well, hopefully sana makuha natin rito yung pinaka-reason 'no, para kumalma ka. First na nakikita ko here, I do pick up 'no, na you do not really need to bother, okay? Sometimes 'no, yung pagiging alam niyo yung asim, 'di ba ano yung mga maasim maliban sa mga ponkan 'no, or orange na hindi pa gano'n kahinog, dalandan, 'di ba? Dalandan, kalamansi 'no. What do you feel after drinking that 'no, kung meron kang common colds or may sipon ka or you do not feel well, 'di ba after drinking that kahit na ang asim nun or may mapait-pait pang kind of thing, you feel well, isn't it, 'di ba? So, ibig sabihin, okay mga babes 'no, after this kind of feeling 'no, na parang you will feel a little jealous, okay, nakikita ko dito na kakampante ka rin, yan 'no. Everything will go really well right here 'no. Kababata niya siguro yun or friend with the Six of Cups energy. Puwedeng kapitbahay na naging friend niya na 'no or schoolmate here. I do pick up 'no, na yun yung pagmumulan mo ng selos dito and at the same time you're afraid 'no, kasi baka may feelings and emotions 'tong friend niya sa kanya, yung mga gano'n 'no. You're thinking about that or you're about to think about that right here. And yeah, we have here the Seven of Swords energy. Okay, so we also have here this Nine of Cups energy, Four of Swords, and the Knight of well, pwede ka nang kumalma. Kasi meron siya ritong ibang taong nagugustuhan. Matagal niya na yung gusto. So, hindi niya gusto yung person mo. So, kaibigan or parang tingin niya kapatid niya lang din yung person mo here. Kasi meron siyang ibang nagugustuhan. And I do pick up, no, na gumagawa siya ron ng paunti-unting moves, no, or yung person na yun is gumagawa na rin ng paunti-unting moves papunta rito, no, sa person na 'to na puwedeng best friend or matagal nang nandun sa buhay ng person mo 'no, meron po siyang ibang nagugustuhan at nagkakaroon rito ng mabagal na proseso 'no, pero may nag-a-unfold na. Malapit na sila dun mga babes 'no, sa exciting part na
magkakaroon na sila dito ng mga actions regarding their feelings and emotions. So, puwedeng ngayon lang nila nare-realize na yung feelings for each other or puwedeng mga babes 'no, isa ito sa mga friends niya or isa ito sa mga matagal na rin niyang kilala sa buhay niya. Pero yun nga, nagkakaroon ng mabagal dito na pag-usad ng connection before, pero nakikita ko may pag-usad na dito. Kasi nakaka-receive na sila dito ng mga signs and clues 'no, na parehas silang gusto yung isa't isa. So, puwedeng matagal na rin sila nag-antayan because the Knight of Pentacles energy is waiting for quite long time right here, but there's a wish fulfillment here. So, nakikita ko that this person here, at saka parang gusto niya muna itong isekreto, hindi niya 'to puwedeng inaamin pa dito sa person mo 'no, kung best friend mo niya 'tong person mo 'no, puwedeng hindi niya inaamin na nagkakamabutihan na sila nung taong nagugustuhan niya or may paggalaw na sa sitwasyon. Parang, ayaw niya muna itong sabihin 'no, puwedeng ayaw niya kasing ma-jinx. Or ayaw niya kasi mga babes 'no, na wag mo nang sabihin lalo na kung hindi pa siya sureness or hindi pa siya sigurado. Parang tsaka ko na nga lang kikwento rito sa person ni collective na best friend ko or na 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 kaibigan ko rito or parang kuya-kuya or ate-ate ko rito na tungkol dito sa love life ko 'pag kami na, 'yan 'no. 'Pag sila na raw nung person na gusto niya. So, temporary munang parang naka-hang up itong klase ng communication na 'to 'no, para diretso na rin daw siguro yung kuwento. So, yeah, may punto naman siya 'no. So, puwede ka na kumalma kasi meron pa siyang ibang taong nagugustuhan here. So, 'yan ang nakikita ko rito na 'yan, I'm hearing that song. You know that song? Kung kaya't ikaw ay aking inibig, yan ay kusang nadama at di ko pinilit. So yeah, whatever the case may be, that's Jaya's song. Okay? So whatever it is, I do pick up here, no? Na kusa kang in love at na-fall dito sa person na to, and that person also feels the same way towards you. Collective, yun yung nakikita ko here, and you do not need to worry because this other person na nakikita kong may maasib na sitwasyon or magkakaroon ng maasib na sitwasyon ka here 'no, is meron pala siya ritong nagugustuhan na iba. Tinatago niya lang rin naman yon sa ngayon with the presence of the moon right here, kaya 'wag kang mag-alala, 'yan. Meron siya ritong ibang nagugustuhan, napupusuan at minamahal. Bilang lumabas ang Nine of Cups energy, nakikita ko 'no, na itong tao na 'to, totoo other energy na 'to 'no, ang taong lumalabas sa kanya ritong panaginip or feels like dream, pinapangarap, 'yan, kinda thing. So yeah, these are all the messages right here we've got for you guys, and welcome dito sa channel na 'to, Dalmi Channel, Goddess of the Moon. Thank you so much. Sana ngayong love and life. 안녕.